Hi everyone, this is Barbie Kiboloy, and this vlog is about fashion tips, how to be a fashion designer with a budget friendly, because some of my friends now wala masyadong budget na katulad ko. Gusto ko ma-inspire yung mga iba sa akin, though marami talagang may ayaw sa akin, pero I'm aware of it. At saka, bahala na sila kung ayaw nila sa akin. Hindi ko rin alam ba. So, yun. This is also a facts about me vlog, mini vlog. So, start ko is, my name is Ina Christine Beltran Kiboloy. I'm originally from Lubao, Pampanga. Then nag-transfer lang kami sa San Fernando, Pampanga. I'm 27 years old, turning 28 this October 9. So, paano ako naging fashion designer? Yun na yung ano ko. This 2018, nag-decide ako after ko sa isang boutique na nagtinda ako. Nagtayo ako ng shop dito sa may palengke sa bayan sa San Fernando. And then, doon ako parang na mas na-improve yung pag mix and match ko, sabi ng mom ko, and then marami din doon na nakakapansin na parang ang galing ko manamit, like that. Tapos doon din nagsimula yung screen name ko na Barbie, kasi may naging customer ako, as in suki ko that time, na tinatawag akong Barbie. Sabi ko, bakit Barbie? Sabi ko, Ina Christine po yung pangalan ko. Ina Christine, hindi, huwag na huwag yung Ina Christine. Ano na lang, Barbie. Tatawagin kita ang Barbie. Gusto ko Barbie, sabi niya ganyan. Tapos doon na nagsimula yun. Tapos, nag-aral ako sa, after ko dun sa boutique, nag-aral ako sa Fashion Institute of the Philippines, Ortigas, Metro Manila. And then, ayun, dun din ako nakikilalang Barbie Zuniga dahil sa Facebook name ko. Talagang inano ko na yung talagang pinanindigan ko na yung pangalan ko, Barbie Zuniga na pangalan ko. And then, ayun, after kong mag-school, dun ko na nag-OJT kami sa mga fashion show, mga small and big fashion show ng teacher namin na si Sir Francis C. Hello po, may kamusta na po. And then, ano pa? After nun, paano naman ako naging fashion designer to fashion stylist? Kasi nung nag-aral ako, fashion styling yung inaaral ko. Paano ako naging fashion designer? Ayun, nakilala ko si Sir Marky Angelo, sa Facebook. Tapos, ayun, nakita kami sa isang photoshoot, tapos yun, chit-chat. Tapos, in-invite niya ako sa, sa management niya, Marky Kido's model management. Tapos, yun, sinogis ko yung mga designs ko na with budget, kasi wala talaga ako budget. So, ayun, paano ko yun na yung camera lang na paano ko yun na nagawa na wala akong budget, as in wala akong work, wala akong kapera-pera, piso, wala. Ang ginawa ko is yung mga lumang tela, lumang kumot, lumang comforter, as in lumang curtain, as in kinalkal ko yung mga ginawa ko kahit magalit na yung mom ko. Pero siyempre, huwag niyo pa rin magpaalam pa rin kayo sa mga parents niyo, sa mga mom niyo, pwede niyo. Talagang kumuha ako ng mga
lumang curtain, lumang mga damit, tapos may inano ko, parang, yung mga tela, ginawa kong mga damit, ay yung mga curtain, ginawa kong damit, ginawa kong pantalon, ginawa kong short, ginawa kong ganyan, basta. Tapos yung mga luma ko namang mga damit, sinira-sira ko, ginawa ko siyang parang ibang version, like yung luma kong dress, ginawa ko siyang tube, ginawa ko siyang parang partner na ganyan. And then, yung mga, ano pa ba? Yun lang. Tapos yung naman, yung mga lace, ganyan, kasi konti lang mga lace ko. Kaso, nung isang fashion show ko, nangailangan ako ng lace. Wala akong maisip kung saan ako kukuha. Hindi naman ako makakuha ng damit ng mami ko kasi syempre magagalit siya. So, ayun. Pumunta ako sa isang thrift shop sa mga ukay-ukay. Tapos, naganap ako ng mga lace na tela ng mga Tapos, nilaban ko muna tapos pinabango ko para mamukhang bago. Tapos sinira-sira ako, ginawa ko siyang my own version. Kasi hindi maganda ganun hindi siya maganda yung design na bili ko. Pero yung pagka-lace niya maganda, kaya yun, ginawa ko siya. Tapos gunting ko. Tapos yun, ganun po yung ginagawa ko. Parang ang tawag ko sa ginagawa ko is recreation. I recycle and then I create it. Parang ganun po. And then, ano pa ba? Yun yung mga tipid tips ko po. And then, sa mga borloloy naman, sa mga beads, excuse me, mga beads, mga glitters, ganyan. I think wala na po yun. Sa tingin ko sa budget, talagang need na po yung bumili. So, ayun, bumibili ako ng mga beads din sa Shopee. Mura lang naman po yung mga beads, mga rhinestones, mura lang naman doon. Mga pearls, para sa mga damit, pandikit, fabric glue, yun po sa Shopee. Mura lang naman po yun doon. So, yun. Ano pa ba mga ko? Thinking of, ano nga ba yung design ko na yun? Ayun, yung balbon. Marami nagtatanong, ano daw yung ginagawa ko kasi ang mahal daw ng fur fabric. Kasi napakamahal talaga niyan. Yun nga po, sa dati kong vlog, minsan ginagawa ko bulak, cottons, tapos sinusukay ko, or yung yarn, tapos nandun po yun sa sa vlog ko. I think dati pa yun, mga months ago, pero nalagay ko naman din. So, ayan, display ko po yung mga, dito po ako sa likod ng mga ko, kasi talagang, po ako, napaflattered po ako sa mga na-achieve ko, kasi probinsya na lang po ako. Tapos, napunta po ako sa Maynila, nakilala po ako sa Maynila, kaya yun po. Very proud po ako para sa sarili ko po. And then, yun po. And sa mga sumusuporta po sa akin, thank you so much po. Sa mga hindi, thank you pa rin po. And then, God bless po. See you in the next vlog. Bye!